Maigsoon maayong buntag, yaging mga adlaw, o mga semana na siguro, wala kay tamuhin mo og mga videos dinhi sa atong Facebook page. Abot lang ko nga mamalandong pod sa mga panghitabo og sitwasyon. Labi na sa atong nasud karon. Maigsoon I want to start sa giingon sa atong Ginoo sa John 8:32. The truth will set us free. Ang kamatuoran makahatag nato kagawasan. And this truth is personified in Jesus Christ. Mao nga niingon si San Juan o diha sa San Juan 14:6. Ingon ang atong Ginoo, I am the way, the truth, and the life. So the truth nga atong gipasabot nini, ang kamatuoran nga mohatag gyud nato kagawasan o kaluwasan. Ang kamatuoran nga nakaangkla, nakabase diha sa atong Ginoo sa pagtulunan sa atong Ginoo. And we know for a fact nga kining maong kamatuoran, mao kini ang kamatuoran nga mugiyan nato ngadto sa tinuod nga kagawasan ug tinuod nga kaluwasan padulong sa gingharian. Ug nasayod ta nga kining maong kamatuoran gisalig sa Ginoo diha sa iyang simbahan. The church that was founded by Christ, that even the gates of hell shall not prevail against it. Matthew 16:18. Nga naman, tungod kay naghimo man siya og mga magtutudlo din nga maugyoy iyang gitahasan, pagsangyaw sa tibuok kalibutan o pagtudlo sa tanan nga pagtulunan nga iyang gihatag. And the promise is matud pa sa atong Ginoo, remember, I will be with you till the end of time. Matthew 28:19-20. So, nining panahon mga igsuon sa turbulence, labi na sa atong kahimtang sa atong nasud karon. Naglibog na ang daghang mga tao. Naglibog na unsa bay atong tuuhan kinsa may tinuod niini. Yes, makaingon kita nga doon na kita'y mga dapigan, political party, politiko, o unsa nga mga ideology. But as Christian and but as a Catholic, we are taught nga kining simbahana mao gini ang giya nato diha sa atong kinabuhi. Ilabi na nining naglibog na panahon. So mituo kita nga ang atong mga kaobispuhan, they are the successors of the apostles, in which Christ said, he who listens to you listens to me. He who rejects you rejects me. Luke chapter 10 verse 16. Mao nga nining panahon maigsoon angay ta mamalandong. Kung naglibog na ta, dili lang siguro ta dapig-dapig og unsang mga ideolohiya. Let's go back to our Christian faith. So mao sab ni gisulti ni San Pablo no sa Philippians chapter 4 verse 8. Finally, beloved, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is pleasing, what is commendable, if there is any excellence, and if there is anything worthy of praise, think about these things. So, muna ang mga nindot nga gipangsulti ni San Pablo. Kamatuoran, honorable, katarong. So, tanaw nato ko ng atong gibarugan na pabata niini. O, aron magagiyahan kita. Simple. Matud pa ni San Pablo sa Roma, chapter 12, verse 21. Conquer evil with good. So, asa man nakabase ang atong mga prinsipyo nga gusto tang musulbad o sa kasitwasyon. Is this good for good? Or evil for good? No? Atong sulbaron ang usa ka problema pinaagi sa laing problema. So, ang evil dili makasulbad. Kay ang resulta sa dautan nga pamaagi dautan gihapon. Matud pa sa philosophical principle, the end does not justify the means. So the end, ang imong tumong, ang imong tuyo tumong, dili na maka-justify sa imong pamaagi. So kung ang imong tuyo kalinaw, pero ang imong pamaagi pinaagi sa dautan o kagubot, dili ka na makasulbad.
Muna mahigsuon. Let's go back to our church. The church that was promised by Christ. Even the gates of hell shall not prevail against it. The church that St. Paul said, the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15. So muna alang kanatong aison ilabi na kamo mga Katoliko. Try to think about it. Nga makahiusa ta diha sa prinsipyo subay sa Ginoo. Maybe moingon ta, we agree to disagree. For some time, okay man sad na siya. Pero if what you agreed for is against this Christian doctrine or this Christian norm sa atong morality, mamalandong sad ta. For me, mga igsoon, akong gidasig, maminaw ta sa atong mga leaders sa atong simbahan. Labi na ni ining panahon nga nagkalibog kita. Unsa man gyud ang pinaka-importante? Kining kalibutanon ato nga mga fanaticism. So, mubalik ta sa giya sa atong simbahan. Dili ta magduda. Kasi Kristo man nagtukod ining maong simbahan. Mihatag siya natog mga leaders. Ug diha ta magkahiusa. Likaya nato ang kasuko. Likaya nato ang pagkasirado sa huna-huna. Let's open. Not just the simple truth, but let us open for the promptings of the Holy Spirit. Mao gini mo giya nato. So hinaton ta maigsuon nga kini akong gihatag ninyo karon, makahatag og dyutay nga muhunong sa tagdyutay. Oy, asa na ko dapit sa akong pagka Katoliko, asa na ko dapit sa akong pagka Kristiyano. So Christ is the truth, and this truth was given by Christ. Gihatag ni Kristo diha sa iyang mga pagtutudlo sa atong simbahan. So God bless. Pro Deo et Ecclesia et Patria.